Cassie's POV. Kinabig siya ng binata at mahigpit na niyakap na halos di siya makahinga. Sa kabila ng luhat pagsisikip ng puso, gusto niyang mapangiti. Siya ang dapat tumanggap ng konsolasyon pero sa halip siya ang nagbibigay noon. Patutunayan kong ako si Cassie? She whispered softly. Kahit yun lang maaari kong gawin sa buong buhay ko kahit para sa'yo. Di na makapaghintay si Cassie mapasok niya ang kanyang opisina. Noon lang niya na-realize kung gaano niya pinanabikan ang lugar na yon. Ang mga bata, ang atmosphere sa classroom. Di niya mapigilan ng pagigbi. Isang pisil sa balikat ang binigay ni Anton sa kanya. Walang tao sa opisina ngunit bukas iyon at tatigilan siya na marinig ang sabay-sabay na pag-awit ng mga bata. Nalimutan niya saglit na ongoing ang klase. Tinakbo ang hilerang 3 classroom habang kasunod si Anton. Sa mismong silid kung saan siya nagtuturo, dinala siya ng mga paa, sumungaw sa silid-aralan. Upang mapako lamang sa bungad ng pinto at masindak. Cheska! Sigaw niya na makita ang guro sa may blackboard. Matyagang binabasahan ng kwento ang mga bata. Tila nagulat ang guro at napatingin sa kanya. Humingi ito ng paumanhin sa mga bata bago lumapit sa kanya sa formal na anyo. Anong kailangan mo, Cheska? Sinabi ko na sa'yo hindi ako interesadong makita ka matapos ang ginawa mo sa amin ni Robert. Wika nito sa tonong kasing lamig ng yelo. No! Ikaw si Cheska, bakit mo ginagawa sa akin to? Anong kasalanan ko sa'yo? Bahagyang lumingon ang babae sa classroom. Huwag kang mag-eskandalo dito at matatakot ang mga bata. Tumaas ang tingin nito sa naguguluhang binata. Ilayo mo siya rito, mister. Naaabalang klase ko. Halika na, Cheska. Tiimbagang nitong inakay palayo si Cassie. Pakiramdam ng dalaga gumuho lahat ng nakapaligid sa kanya, and she had never felt so helpless and lost in her whole life. Inago mong buhay ko, Cheska. Pero nagkakamali ka kung sa pagkakataong to'y magpaparaya ako. Babawin kong muli ang inago mo sa akin. Sa kabilang banda. Sa loob ng sasakyan pabalik sa pier, walang imikan silang dalawa. What now, Cheska? Nangiinis ang tinig ni Anton. Hindi nga ako si Cheska, ani rito. Kailangan pag-isipan niyang mabuti kung anong dapat gawin. Di niya akalaing magagawa ng kambal na magpanggap na siya at magtagumpay. She smiled bitterly. Lahat nga pala kayang gawin ni Cheska kung gugustuhin ito. Ngunit di niya hahayaang magtagumpay ito. Ninakaw nitong pagkatao niya, pati pananamit, ayos ng buhok at pananalita. May magsasabi bang hindi itong gurong si Miss Cassie Patron? At siya sa damit ng kakambal, may magsasabi bang hindi siya si Mrs. Francesca de la Garza? Huminga siya na malalim. Huwag mong bawiin ang konting tiwalang pinagkaloob mo sa akin, Anton. Ang konting tiwalang yan ang higit kong kailangan ngayon. Magagawa ng salapi mong patunayan ng katotohanan sa anumang paraan kung gugustuhin mo. Pero hayaan mong gawin ko ang mga bagay nito para sa sarili ko, para sa amin ang kakambal ko. Dumilim ang mukha ng binata sa huling sinabi niya. You don't give up, do you? Napanunok si Cassie. How she needed this man to believe and trust her, na parang nakasalalay sa tiwala nito ang buhay niya. Kailangan niyang binata. Minsan nang nawala si Robert sa buhay niya at hindi siya papayagang pati si Anton ay mawala rin. Looking up at his pained face, gusto niyang hawakan itong muli and comfort him. Pero pinigil niyang sarili. She cannot just prove herself sa pamamagitan ng emosyon. Ang pagsamantalahan ng kainaan ng binata pagdating sa kanya. Gusto kang makita ng Tia Agnes? Ani rito. Anton's POV. Magulo ang isip ni Anton habang tinatahak ang daan patungo San Felipe. Di niya maunawaan kung bakit sa kaibuturan ng kanyang puso, naniniwala siya sa babae na ito si Cassie. He remembered the particular verse that he read in the Bible. The heart is more treacherous than anything else and is desperate. Who can know it? Nadadaya nga ba siya ng puso niya? Dahil sa loob ng classroom ay ang refleksyon ni Cassie o ni Cheska. He could see the hatred in those eyes. Sino ang totoong Cassie? O ang totoong Cheska? If he could only hate her now. Pero gusto niya ring malaman ang totoo. Hindi lang dapat ng puso niyang pairalin. Makalipas ang 1 oras, nasa San Felipe na sila. Muling niyang tinulunton sa ikatlong pagkakataon ang daan patungo sa bahay ng tiyahin ng kambal. At tulad ng naunang 2 dalaw nila, walang tao ang bahay. Palabas na sila ng kanto na maisipang huminto sa tindahan at bumaba. Bukod sa tindera ay may lalaki at babae na rin sa harap ng tindahan habang nakatambay. Mawalang galang na po, aniya. Maaari bang magtanong? Hindi ba ikaw yung kasama ni Cheska na magpunta rito ng 2 beses? Anang tindera. Hindi na rin niya gustong ituwid kung sinong kasama niya dahil kahit siya hindi natitiyak na hindi nga si Cheska iyon. Oho,
Gusto ko lang hong malaman kung saan nagpunta ang tiyahin nilang si Aling Agnes. Abay, kinuha ni Cheska ang tiyahin niya rito may ilang linggo nang nakakaraan. Kaya nga nagtataka kami kung bakit 2 beses kayong napaparito eh. Sandaling natigilan si Anton. May kabang bumundol sa puso. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi po, hindi alam ni Cheska na inalis ang tiyahin niya rito. Dalawa sa mga istambay nagsalubong ang kilay. Ganon din ang tindera. Abay, totoong magkamukha ang mga babaeng yun. Mahirap makilala. Kaya nga po, paano ninyo na lamang si Cheska ang kumuha at hindi si Cassie? Nang maparaan kasi sila dito, kumaway si Aling Agnes sa amin. Anang tindera muli. Sumungaw sa bintana ng sasakyan at sumigaw. Sinusundo raw siya ng pamangking si Cheska. May kasama silang lalaki. Nainis siguro si Cheska at hinilang pobreng matanda. Sinara agad ang bintana ng sasakyan. Lagi namang maldita si Cheska. Mula pagkabatay, ganun na ang babaeng yun. Napakalayo ng ugali sa kakambal. Kung paano magkamukha ang itsuray pagkakalayo ng ugali? Wika na matandang lalaki. Kaya po ba niyong matandaan kung kailan po yun? Abay, oo. Bakit ba'y kaya nga nagpaalam si Tandang Agnes dahil iniimbita naming sumama sa pabingo ng araw na yun? Bispiras kasi ng pista ng patron na San Felipe. Tuluyan kumawala ang kaba sa puso ng binata. Tinanong ang petsa ng pista ng San Felipe. Sinabi ng mga naroon. Nagpasalamat ang binata at bumalik sa sasakyan. Sa bisperas ng pista ng San Felipe, ang mismong ikalawang araw, na nasa malaking bahay si Cassie mula na matagpuan niya ito sa dagat. He gripped the wheel so hard na kung pwede lang mabasag ay mababasag. Another circumstantial evidence. Kailangan nila ng higit na patunay. Ito lamang maaaring magpatunay kung sino ang sino sa dalawang kambal. Pero ano't ano may kakailanganin niya ang tendera upang tumestigo para sa kanila. Sa kabilang banda, for all we know, Ate Constancia, nagsasabi ng totoo si Cassie. Isipin mo, maaaring nagbibintang tayo sa maling tao. Pinag-isipang mabuti ni Constancia ang mga nilahad ng kapatid. She had always been fair at walang hinahangad, kundi kaligayahan ng mga kapatid na lalaki. Ipagtanggol mo siya sa korte, Anton. Mahusay ang abogadong pinili mo. At ihingi ako ng tawad kung mali ako. At titiyakin ko sa iyong mabubulok sa kulungan ang tunay na Cheska. Cassie's POV. Dumating ang araw ng arraignment at nalula si Cassie sa patong-patong na ebidensya laban sa kakambal. Kahit siya kumbinsidong pinaslangan nito si Robert, yon ay kung saan hindi siyang nakataktang tumanggap ng kaparusahan. She pleaded not guilty at nag-file ng motion ng kanyang abogado na bigyan sila ng pagkakatong patunayan na maling tao ang nililitis at ang tunay na salarin malayang nakakagalaw sa lipunan. Your Honor, we're not denying any of the charges. Only my client is innocent in the sense that she is not Mrs. Cheska de la Garza, but Miss Cassie Patron. You see, Your Honor, the two women are identical. Unti-unting humahakot ng press people ang kaso and it's always a good thing to see one's name in the papers. Anang judge. Kaya kahit alam na nito ang tungkol sa petisyon at nakausap ng abogado ng bawat panig, tumututol ang prosecution sa nais mangyari ng abogado ni Cassie. Pinagbigyan ng hukom ang request. Nagpadala din ng summons na hinihiling ang kooperasyon ni Cheska para sa madali ang kalutasan ng kaso. Pinadalhan ng imbitasyon ng isang co-teacher ni Cassie, isang magulang at isang kapitbahay upang magpatunay kung sinong toong Cheska de la Garza. Ang mga detective din di nahirapang hanapin ang lalaking kasama ng babae sa larawan, si Carlos Jeronimo. Kompleto ang detalye ng report ng private detective na inupahan ni Robert noon. Sa isang maliit na conference room, naroon ang lahat maliban kay Anton. Naroon sa isang one-way mirror, tahimik pinanonood at pinakikinggan ng mga pangyayari. Ang kakambal niya mahinhing nakaupo. Let's begin, wika ng kanilang abogado. Pinaliwanag ng abogado kay Carlos ang gagawin. Ngingiti-ngiti lang ang lalaki at di naaalis sa kanya ang tingin. Napatungo na lamang si Cassie dahil lahat naniniwalang guilty siya. Pakiramdam nga niya guilty siya, but she cannot let it happen. Sinalubong niya ang titig ni Carlos. Hindi inaasahan ng lahat ang sunod na ginawa ng lalaki. Kahit si Anton sa likod ng salamin ay tumilim ang mga bagang at akmang lalabas subalit tinawakan to na isang private detective sa balikat. Bigla siyang hinagka ni Carlos. Dahil sa sindak, hindi niya na nagawang mag-react. Pagkatapos, lumapit kay Cheska at hinagkan din to. Pagkatapos, muli siyang nilingon. Siya si Cheska. A man cannot forget the taste of his woman's lips. Nakangising wika nito. No! Halos walang tinig na lumabas sa lalamunan niya. If I know, kasabot ka niya?
Akbang tatayo si Cassie at unti-unti, nakaramdam ng pagkawala nang hawakan siya sa balikat ng abogado niya. Hindi makabubuti ang pagwawala. Please calm down. Nandulupaypay siyang napaupo. Inabot ang tubig sa harap at uminom. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Di nagtagal, pinapasok ang 3 taong pinadalhan ng imbitasyon ng hukom. Nakahinga siya na maayos. Kilala niya ang 3. Si Mrs. Cuenca, ang ina ng estudyante niyang si Meggy, isang medyo may kahinaang bata na mahilig mag-tantrums at maglayas. Ngunit sa pangangalaga niya ay natuto ng self-control ang bata. Ngiritian niya si Mrs. Cuenca at alam niyang ganon din ang ginawa ni Cheska. Ang ikalawang tao ay si Miss Honrade, ang co-teacher niya. Matagal din silang nagsama nito kahit di pa man siya nagtatayo ng sariling preschooler. Ang pangatlo ay ang kapitbahay niyang si Mang Delphine, karapinterong lalaki at madalas niyang usapin pag may kailangan ipakumpuni sa eskwela. Nakatungo lang ang lalaki. Magsimula na tayo, wika ng kanyang abogado. Very well, ani Attorney Carion at sinipat ang 3 bisita. Naiintindihan ba ninyo ang gagawin? Sabay na nagsitango ang 3. Binigyan sila ng signal para magsimula. Alam nila ang kanilang gagawin. Nauna nagsalita si Cheska. Pasensya na po kayo, Mang Delphine, pati kayo na abala. Hindi niyo tuloy natapos ngayong linggo tong banyo ni Aling Bening. Walang anuman yon, Cassie, basta't para sa'yo. Di makapaniwala ang totoong Cassie na madaling malinlang ang mga kapitbahay niya. Mga taong matagal na niyang kilala. Mang Delphine, natatandaan ba ninyo si Susie? Ani rito. Gulat ang nakarehistro sa mukha ng karapentero. Si Susie ang batang anak ng pinsan nito na malapit sa matanda. May sakit na leukemia ang bata at nang lumisan to'y nakaramdam siya ng sakit na dulot nito kay Mang Delphine dahil estudyante niya ang bata. Hindi po ba't ako pa naghatid sa kanya sa ospital? Pumanaw ang bata ng New Year's Day, sabat ni Cheska. Umulan noon. Biglang nagulat si Cassie. Paano nalaman ng kakambal ang mga yon sa maikling panahon? Tess, kamusta na ang mother mo? Tanong niya kay Miss Honrade. Ano bang resulta ng pagpapati niya doon sa doktor na nirekomenda ko? Inopera na sa gallbladder ang mama mo, Tess, diba? Sabat ulit ni Cheska. Muli siyang namangha. Ganon din pagdating kay Mrs. Cuenca. Nagulat siyang ultimong away nito sa kapitbahay alam ni Cheska. At di niya alam yon dahil hindi siya interesado sa ganong uri ng chismis. Nagpatuloy sila sa tila game show na paramihan ng alam sa buhay ng 3 taong naroon. Sa huling sandali, si Cheska pa rin ang tinuturo ng mga ito bilang siya. Lumong-lumo ang dalaga. Sa kabilang banda, anong gagawin ko, Anton? Nagtagumpay ang kakambal kong ang kinin ng buong buhay ko. I have no idea how she managed to do that in such a short... Oh no! Sindak niyang sabi ng may maisip. Ano naisip mo? Di rin malaman ang iisipin at gagawin ng binata. Wala pang report sa inutusang detective na maghahanap kay Agnes. Matagal nang plinano ito, Anton. Napaiyak siya sa sama ng loob. Di magagawa ang ganitong bagay sa maikling panahon. Plinano ng kapatid kong gawin to. Sinadya niyang lahat. Ano man ang motibo, hindi niya alam. Pag-isipan natin tong mabuti, anitong mali. Ginamit na kakambal mong utak niya sa bagay na to. Kung totoong pinagandaan niyang bagay na to, malaki at mabigat tong motibo. Hindi nito iiwan ang kayamanan ni Robert sa'yo ng ganun lang, hindi ba? Napatitig si Cassie sa binata at may kumislap sa isip. Nang sumunod na hearing, walang silbi lahat ng mga ebidensyang binigay ni Cassie at kung paano napalitan ni Cheska ang fingerprint niya sa voter's ID, hindi niya alam. Tiyak na ang buong dokumentong pinalitan dahil magkaibang fingerprint niya kaysa dokumento. Natitiyak din niyang may binayaran to para palitan yon. They have the same signature. Yun din ang signature sa lahat ng mga dokumento niya sa eskwela. Lumong-lumo si Cassie sa ginawa ng kapatid. Lalo siya naging determinadong bawiin lahat kay Cheska. Hindi siya papayag na mapunta rito ang buong pagkatao niya. Kasabay ng panunumpa ni Cassie sa harap ng abogado, tumayo siya at tinoon ng tingin sa kakambal. Gusto ko lang pong magsalita muna, Your Honor. Lingon niya sa hukom na sandaling nag-isip bago tumango. Nagpasalamat si Cassie at muli, tinoon ang mata sa kakambal. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa, Cheska. Wika niya sa marahan at kalmanting tinig. Ako si Cassie at dahil ipinipilit mong ako ay ikaw at siyang magmamana sa lahat ng kaymanan ng asawa mong si Robert? Umugong ang bulong-bulungan na kaagad pinatahimik ng hukom. Nagpatuloy siyang muli. At nagtataka ako kung anong motibo mo. Dahil natitiyak kong di mo ipagkakalob sa akin ang kaymanan ni Robert ng ganito lang. Kaya naman kung di ko rin lang magawang patunayan sa hukumang to kung sino ka at kung sino ko,
Gusto kong sabihin sa lahat na ang kayamanang nasa akin, nililipat ko sa pangalan ng magkapatid na Constancia at Antonio. Sa katahimikan ng lahat, di maiwasan ni Cheskang mapasinghap. Kung may nakapansin man noon, tayong si Anton lang, subalit di kumibo ang binata. Gawin niyong legal ang bagay na yan, Attorney Carrion. Wika niya sa abogado. Subalit hindi mo ba alam na may kondisyon ng testamento ni Robert, Mrs. de la Garza? Na sa sandaling lumisan kay mauuwi sa ibang tao ang kayamanang minano mo, kaya't wala kang karapatang gawin yon? Sa sandaling lumisan ako, Attorney. Tahimik niyang sabi. But I'm a healthy person, Attorney Carrion. Kaya kung natural, gone lang din ang mag-uusapan, I'll have many years ahead of me. Kaya kahit buhay ako, karapatan kong ipagkaloob sa kahit kanino ko gugustuhin ang minana ko sa asawa ko, hindi ba? Sinulyapan niya sa Cheska. Kitang-kitang pag-aapoy sa mata nito na pilit tinatago sa kalmanting pagkakaupo. At ikaw mismo, Attorney Carrion, na makapagpapatunay na walang provision si Robert sa testamento niya na hindi ko pwedeng ipagkalob sa iba ang mana ko habang ako'y buhay at malakas? Di sumagot ang abogado. Pinaganang isipan sa ligidad ng sinasabi niya. Pag-aralan ninyo yan, Attorney. Bilang abogado ng pamilya de la Garza, niringon niya ang hukom at matamis ng umiti at nagpasalamat. Pagkatapos tahimik na naupo, again, she smiled at her twin. Natitiyak niyang naisahan niya ito. Di na importante sa kanya ang susunod na mga tanong. Subalit di niya inaasahan ang ginawang paglapit ni Cheska nang matapos ang hearing at malakas na nagsalita. That's clever, Cheska. Wika nito. To the end, you want to save face. Alam mong makukulong ka at hindi mo makakinabangan ang salapi ng asawa mo kaya kunwa, ililipat mo sa pangalan ng mga kapatid ni Robert. Malungkot itong umiling. Lungkot na nakita ng lahat ng mga tao sa courtroom. Very clever. Pero makukulong ka dahil sa pagpaslang sa asawa mo. Magbabayad ka rin sa ginawa mo sa amin ni Robert. May kasamang hikbing wika nito bago taasang nang tumalikod. Muling umugong ang bulong-bulungan. Ang tiwalang sandaling nakamtan niya kanina ay bigla ring naglaho. Nangihina siyang napaupo sa bench. Si Constancia ay walang emosyong nakatitig sa kanya matapos marinig ang sinabi ng kakambal. Cheska's POV. Peste naman. Si Cheskang nagpupuwis ang loob at paikot-ikot sa loob ng bahay sa San Felipe. Naisan ako ng kasi na yun. Sana, dinamihan mong pampatulog bago mo siya inihulog sa dagat. Si Carlos na nagbuga ng usok ng sigarilyo. Dahil gusto ko mimalay siya para lumangoy palapit ng San Vicente para tiyak na doon makikita sa dalampasigan ang katawan niya. Who thought that we should live? Singhal nito. Kahit ikaw hindi naisip na malalangoy ni Cassie ang baybayin ng San Vicente? Umaasa tayong parehong aanurin ang katawan nito sa San Vicente bilang ako. Nakalimutan ko, champion swimmer nga palang kakambal kong yon. Why do you hate her so much, Cheska? I don't hate her. Subalit wala akong magagawa kung nagkataong kailangan ko siya. Para sa katuparan ng binabala ko, hindi mo sinasabi sa akin kung ano yon. Litanya ni Carlos sa kanya. Hindi mo kailangang malaman? Singhal niya rito. Bukod sa katawan, hindi birong salapi ang binibigay ko sa'yo. At nauubos ng salapi ni Cassie sa bangko na siyang ginamit bilang ng kakambal. Malapit na siyang mawala ng panggastos. Hindi niya maisip kung paano nabubuhay ang kakambal sa kakarampot na kita at pera. At ang mga damit nito sa parador tila kasing tanda na ni Maria Clara. At malapit na siyang masiraan ng bait sa mga batang yon sa eskwelahan. But she couldn't fail now. What now? Sandali siyang nag-isip. Bago pa magawa ni Cassie na legal ang sinasabi, kukuhanin mo siya, Carlos. Bago pa mo rin mapaniwala ng kakambal ko si Constancia. Easy. Pagkatapos ay ano? Saka ako paplanuhin kapag nadala mo siya rito. And make it tonight, Carlos. Cassie's POV. Are you alright? Anito sa kanya. Isang tipid ng ngiti ang pinakawala ni Cassie. Did you believe her? I believed you. Hindi yun ang tinatanong ko, Anton. Hindi mahalaga kung naniniwala ko o hindi sa kanya. Ang mahalagay naniniwala ko sa'yo. Hindi yon ang tinatanong ko, Anton. Hindi mahalaga kung naniniwala ko o hindi sa kanya. Ang mahalaga, naniniwala ko sa'yo. Na ako si Cassie? Yes. Kung ang pagbabatayin ko ang kaisa-isang ebidensyang nakuha ko sa kapitbahay ng tiya mo sa San Felipe. Walang bahid ng pagdududa ang tinig ni Anton. Subalit alam niyang di pumayag ang kapitbahay nilang tumestigo laban kay Cheska. Biglang natakot ang mga to at nagsabing di naman talaga nila narinig ang pangalang sinisigaw ng tiya Agnes niya at isa pa yon sa ikinababahala ni Cassie. Walang tiyahin niya na siyang tayong makapagpapatunay kung sino si Cassie at kung sino si Cheska.
Napabuntong hininga na lamang siya. Tumayo mula sa pagkakaupo sa gilid ng kama at nilapitan ng lalaking nakatanaw sa labas ng bintana ng hotel. Gusto kong pawiin ang namang bahid ng agam-agam. Sa isipan mo, Anton? Lumingon ang binata at tipid ng umiti. Bigla siya nitong kinabig at niyakap sabay hagkan sa labi niya. Hinahabol lang parehong paghinga ng pakawalan siya ni Anton. He was looking into her eyes deeply. Cassie? He whispered at tila nagbukas ang langit ng sandaling iyon para sa dalaga. Sinambit ni Anton ang pangalan niya. My heart believed you, Cassie. Bagaman di mo mayaalis sa akin na mag-isip. I know. Bulong niya at dinikit ang mukha sa balikat ng lalaki. May isang bagay ako mabibigay sa iyo na natitiyak kong ang siyang pinakamatibay na ebidensya na magpapatunay na ako si Cassie at di ka na muling mag-aalinlangan pa, and to think I haven't thought about it until now. Nagsalubong ang kilay ni Anton. Anong ibig mong sabihin? Tiningala siya nito. Cheska was 1 month pregnant nang pikutin niya si Robert. Sinabi sa akin ng Tia Agnes sa sulat yon at nang makasal sila ni Robert, pinalaglag nito ang bata. Hindi kita naiintindihan. Anong kinalaman nun sa... Tinakpan niya ng kamay ang labi nito. Namangako si Robert na pakakasal kami pagbalik niya. Pinangako ko lang din na siya ang una huling lalaki sa buhay ko. Wala nang kapatid mo, Anton, but I kept my promise. Natigilan ng binata at di malaman kung ano ang sasabihin. You couldn't mean that. Wala pa akong lalaking nakakasala sa kama. Putol niya sa sasabihin nito. A married woman like Cheska and the way she seduced Robert into making love with her, kaya siya pinakasalan nito. At ang presensya ng lover niyang si Carlos, hindi siya maaaring maging birhen, Anton. Matagal siyang tinitigan ng binata. Nakita niyang para nagkaroon ng kakaibang kislap ang mga mata nito. Make love to me, please. Pakiusap niya rito. Kakatuwang hindi lang dahil sa gusto niyang patunayan siya si Cassie, kung di gusto niyang ialay sa lalaking to ang buong pagkataon niya, ang kalinisan niya. Mahigpit siyang muling niyakap ng binata. Sa pagkakataong yon, hindi nagmamadali, kundi naroon ang kasiyahan. I want you so much, Cassie. Alam kong alam mo yan. At gusto kitang sakupin ngayon to make you mine completely. Pero hindi ko maaaring gawin yun. Nag-angat siya ng mukha. Bakit, Anton? Akala ko ba mahal mo ko? Na gusto mong maniwalang ako si Cassie? Naniniwala ako, tinitiyak ko ng mga sandaling ito. Wala kahit anong pagdududa sa puso at isip ko na ikaw si Cassie. At mahal kita, alam mo yan. Pero ikaw, mahal mo rin ba ako? Anton! At kung ang dahilan lang kaya may bibigay ang sarili sa akin para maging isang ebidensya sa korte natin gawin, tinitiyak ko tayong tapos na ang kaso mo? A pain crosses eyes. Pero wag sa akin, Cassie. Nagbumukha akong charity case. Kung ibibigay mo ang sarili mo sa akin dahil mahal mo ko, at wala na sa puso mo si Robert. Kumawala ang binata at tumakbang patungo sa pinto. Nilingon siya nito bago pinihit ang pinto. Dadaanan kita rito bukas ng umaga at tutuloy tayo sa isang mahusay at kilalang doktor sa bayang to. I may request for 2 or 3 doctors to examine you. I hate na idea na may ibang lalaking makakakita sa'yo, pero kailangan gawin natin yon. Nasa labas na si Anton nang sumungaw siya sa pinto at tinawag ito. Lumingon ang binata. Ilang babae na bang nagdaan sa buhay mo? Malakas niyang tanong, and who cares kung may makakarinig? Sandaling nagsalubong ang kilay ng binata bago sumagot. Modesty aside, a considerable number of them. May minahal ka ba sa mga iyon? Nagkibit to ng balikat? Hindi ko alam. At kung ang pagbabasihan ang damdamin ko sa'yo, baka wala. She smiled, pleasure in her face. And you love me? Yes. Di ba dapat alam ko kung anong nararamdaman ng isang nagmamahal, Anton? Dahil nararamdaman ko yun sa una pa lang, Cassie. May pagkakataong di na ipapahayag ang pag-ibig sa maraming kadahilanan, pero di mo ba nararamdaman yun? Sometimes words are necessary. Muli siyang ngumiti. Good night, my darling. Nahiga si Cassie at buong kasiyahang iniisip ang bukas. Mahal niya si Anton at mahal siya nito. Hindi siya sinamantala nito. He was good, a decent man, just like Robert. Subalit hindi niya na maalala ang anyo ni Robert. It was Anton's face she's seeing. Napangiti siya. She's totally free. Kung dati nag-aagawan sa isip niya ang dalawang mukha na magkapatid, ngayon hindi na. Malaya na siya. It's like starting all over again at kasama niya si Anton sa pagsisimula ng bagong buhay niya. For the first time in such a long time, naidlip siyang may ngiti sa mga labi at pakiramdam niya nakakulong pa rin siya sa bisig ng binata. Anton's POV. Alas 9 ng gabi na marating ni Anton ang malaking bahay. Naghihintay sa kanya ang kapatid na babae. Talagang sobra na ang pagkabaliw mo sa masamang babae na yon, Antonio?
Galit nitong salubong. Di mo na sinasaalang-alang kapatid mo. Matulog ka na ate at hintayin mo lang ang magandang balita bukas ng tanghali, okay? Wika niya sa kapatid. Tinungo niyang telepono para i-dial ang hotel ni Cassie. Gusto niyang makausap ang dalaga bago siya matulog. He missed her already at kung hindi sa matinding pagpipigil sa sarili, baka nagbalik siya matapos sa mga pahabol nitong salita. Yes, nararamdaman niyang mahal siya nito. Pinahihiwatig yun ng mga panakaw nitong tingin sa kanya sa mga unang araw ng dalaga sa bahay. Sa mga hagkan nito na nasa dagat sila. The way she clung to him for protection. The way she begged na mahalagang maniwala siyang ito si Cassie. Sinong tinatawagan mo? Anang kapatid niya. Di niya na to sinasagot dahil may nagangat na sa kabilang linya. Hello, good evening. Pwede mo ba akong i-connect sa room 207? Yes. Sandali siyang naghintay. Narinig niya ang ring sa kabilang linya. 3, 4, 5, hanggang sa magsampo. Hindi pa rin iniaangat ni Cassie ang telepono. Ganon ba ito kadali at kahimbing na nakatulog? Sorry po sir, pero umalis na po yata si Miss Pastron, ana receptionist. Umalis? Nagsalubong ang kilay niya. Saan to pupunta? Nakita mo bang umalis? Ang isa ko pong kasama sir, nasa tabi ko siya. Sabi niya nakita nitong lumabas ng silid si Miss Pastron. May kasamang lalaki. Kung saan galing ang kabang bumangon sa puso ni Anton ay hindi niya alam. Ano raw itsura ng lalaki? Sandaling nawala sa linyang kausap at narinig niyang tinatanong nito ang katabing kasama. At narinig niyang description nito. Matangkad na lalaki, mataas, may bigote. Sinong lalaking? No! Mabilis niyang ibinaba ang telepono at hinarap ang ate niya. Ate, tumawag ka ng mga polis? Pupunta ako sa hotel na tinutuloyan ni Cassie. Umalis siya at may kasamang lalaki. At sa description ay ang lalaking nasa larawan na nakita sa silid ni Cheska, si Carlos Jeronimo. Ano naman ang katakataka roon, Antonio? Singhal nito sa kanya. Magkalaguyo ang dalawa. Ate, please, nakikiusap ako? Si Cassie ang kasakasama niya rito at hindi si Cheska. Sinabi niya sa akin kanina bago kami naghiwalay na birhen pa siya at wala pang lalaking nakialam sa kanya. Handa siyang ipagkalob sa akin ng sarili para patunayan yon. Handa rin siyang humarap sa mga doktor bukas para patunayan ng sarili. Now did she sound like a married woman? Natigilan ang kapatid. Tumawag ka na ng polis ate. Duda kung di bukal sa loob ni Cassie ang pagsama sa lalaking yon. Cassie's POV. Saan mo ako dadalhin? Umikot ang isip ni Cassie sa pag-iisip kung paanong malalansi ang lalaki. Nagising siya na maramdamang may tao sa silid niya at mapag-alaman na si Carlos Jeronimo. Tinutukan siya ng patalim nito at tinakot na papasdangin kung magkakamaling sumigaw. Wala siyang balak isugal ang sarili. Hindi gayong may pag-asa siyang may pakilalang totoong pagkatao niya. Nagtagumpay ang lalaking maisakay siya ng sasakyan. Tahimik na nagmamanehong lalaki habang siya'y nasa may likuran, nakatali ang upuan sa unahang upuan. Tumigil ang sasakyan sa harap ng lumang bahay ng mga patron at natitiyak niyang walang makakapansin sa pagdating nila. Sarado ng tindahan at madilim na ang paligid ng bahay at natitiyak niyang walang makakapansin. Ang ibang kapitbahay malalayo, natatakpan mga puno ang paligid. Cheska! Aniya na sa pagbukas ng pinto, mabungaran ng kakambal. Tinulak niya si Carlos papasok. Napasadsad siya sa lumang sofa. Di siya pinapansin ng kambal. Sinanyasan nito si Carlos na lumapit at may binulong. Nakita niyang tumututol ang lalaki hanggang sa nagtatalo ng dalawa. Sinusulyapan siya. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Hindi ako ganong tao, Cheska. Lagi lang akong sa tabi mo. Pero ikaw ang gumagawa ng mga bagay na gusto mo. At hindi itong usapan natin. Nagbago ng isip ko. Sambit pa ng lalaki. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo, Cheska. Kaya mo, Carlos. Kaya mo. Mariing wika ni Cheska. Dalhin mo sa silid niya ang babae niyan at maghanap ka ng lubid. Nang ilabot si Cassie sa narinig mula sa kakambal. Ngayon niya lubos na natantong kahit kailan, hindi siya minahal ni Cheska bilang kapatid. Kahit siguro sarili nito'y hindi nito kayang mahalin. Kahit papaano naaawa siya rito. Tiyakin mong lalabas na suicide ang gagawin niya, Carlos. Hindi kumibo ang lalaki at binalikan siya. Hinawakan siya sa braso at tinila patungo sa silid. Subalit ng akmang lalabas sa Cheska, inabot nitong isang kamay ng kapatid. Hindi mo ako po pwedeng iwang mag-isa.
Kung ito ang gusto mo mangyari sa kanilang kasama kita, hindi ako ang tatapos sa kanya. Tayo. Bakit kailangan tayo, Carlos? Walang mali siyang tanong nito. Dahil kilala kita, Cheska. Makamandag ka pa sa sobra. At hindi ko alam kung anong iniisip mo. Tumawa na malutong si Cheska dahil hindi niya maiisahan si Carlos. Balak niya'y umalis at magsumbong sa pulisya na kunwari isa siyang kapitbahay at nakita niyang may pilit na naligay na babae sa bahay ng mga patron. Ano ba namang malay niyang mabubuhay si Cassie sa dagat? At ano rin ba ang malay niyang uuwi si Constancia at ipapa-autopsiya ang labi ni Robert? Naputo ng pag-iisip ni Cassie nung hilahin siya ni Carlos papunta sa silid niya kasama ang kakambal. Anong gagawin mo sa akin, Cheska? Tanong niya sa kalmanteng tinig. Kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kanya. Nawala ang panic na kani-kanina'y nagahari sa kanya. Ganito siguro kapag alam mong mawawala ka na. Ganito rin kaya ang nararamdaman ni Robert? And do I get the chance to write a note? Saglit lang pagkabigla ni Cheska pagkuway napangiti ito. You amaze me, Cassie, but no, there will be no note. Hindi na kailangan yun. Everybody will have the same conclusion kung bakit ka pumanaw. Nasisiraan ka na ng bait, Cheska. Pero pwede ko bang malaman kung bakit mo ginagawang lahat ng to? Kung tatalusin siya'y gusto niyang malaman ang lahat-lahat. Dahil kailangan kasi. Nagkamali ako kay Robert kahit umabot sa gantong lahat. Wala akong balak makulong when I can live like a queen for the rest of my life. Bakit kailangan pastangin mo si Robert? Buhay reyna ka na sa piling niya, hindi ba? Nagkakamali ka kasi. Kailangan kong magmakaawa sa kanya na isang kusing. Hindi mo ba naiintindihan? Pinaparusahan niya ako araw-araw. He won't even sleep with me. Pero sa'yo niya iniwan ang kanyang kayamanan, diba? Dahil tinakot ko siya. Sinabing papastangin kita kapag hindi ko ginawa niyang tagapagmana. As you already know, that pig was crazy about you. Alam mo bang hinahanap ka niya? Sinabi ko sa kanyang ako lang nakakaalam kung asan ka, which is half-truth. Dahil alam ni Tia Agnes kung nasan ka. Pero hindi ka nito ituturo dahil takot siyang masaktan kita. Muling tumawa ang kakambal. Robert wrote his will for 2 reasons. That I won't harm you and that I will let him visit you. Na hindi mo tinupad, Cheska. Puot niyang sabi dito. Matamis na ngumiti ang babae. Of course. Matagal na siyang lulong sa alak kaya siya rin nagbibigay sa akin ng ideya kung paano siya mawawala sa buhay ko matapos yung gawin ng testamento. I hate him for making my life miserable. Kinasusuklaman ko siya sa pangiinsultong ginawa niya sa pagkababae ko na tila isa akong patapon. Oo kasi ganun ang turing sa akin ni Robert. Pinandidirihan at iniinsulto niya ako. Wala akong balak pasdangin siya kung hindi niya ginawa sa akin yun. I could ask a lot of money from him kapalit ng pagtuturo ko sa'yo. Pero kailangan pagbayaran niya ang panlalait niya sa akin. Anong dahilan at gusto mo akong gawa ng masama, Cheska? Galit ka rin ba sa akin? Nawala ang puot sa mata ng kakambal. Lumabi ito na tila nagtatampong bata. Hindi. I mean, sometimes nakakainis ka. But I don't really hate you. Kakambal kita, di ba? Then why are you going to erase me? Dahil kailangan. Pumalpak ako kay Robert and you were part of another plan. Hindi sana mangyayari kung di ko sinasadyang marinig kay Mang Fausto at Nana Conrada na uuwi sa Constancia. Nagsabi sa mag-asawa at sinabing ipapahukay ang katawan ni Robert. Nang gawin ni Robert ang testamento, agad kitang pinasubaybayan. Pinag-aralan ng buhay mo, ang mga taong kahalubilo mo sa araw-araw. Di naman ganun kahirap kung tutuusin. Most of the times, it came naturally dahil kambal tayo. I could imitate you so easily. Ikaw rin sa akin, hindi ba? Madali lang sa'yong maging ako and that's exactly my plan. Ang ako'y maging ikaw at ikaw ay maging ako. Hindi ko pa rin naiintindihan, Cheska. Naguguluhang wika niya. Paano ka kung ikaw ay magiging ako? You cannot live your life like an old maid forever? And I don't have much money, alam mo na siguro yun. Isang ngiti ang ginawa ng kakambal. Diyan ka nagkakamali, Cassie. I won't be poor. I will be a very rich woman. Anong ibig mong sabihin? It's in Robert's will. Ako ang... Yes, my dear sister. Ikaw ang lihim na tagapagmana. Pangalan mo nasa selyadong envelope. Iniisip ni Robert na hindi ako nag-iisip, pero siyang walang utak kasi. Hindi niya alam na sa ginawa niya, ipinahamak ka niya. Natigilan siya sa sinabi nito. Kasabay ng panlulumot pag-usbong na isang damdamin para sa ginawa ni Robert. Hanggang sa huling sandali siya ang nasa isip nito. Pero ano nga bang maling ni Robert na nawawala na sa katinoan ng isip dahil sa unti-unting panggalaso ni Cheska rito na kinapapahamak niyang ginawa nito. Matapos ang lisan mo, Mrs. Cheska de la Garza,
Ako magiging si Cassie Patron, which is already my name. Nakangisi nitong tuya. Cassie Patron. I've always liked your name better. It has got personality. Anyway, I'm talking too much and I can have to get out of here. Tumindig to at sinulya pa ng lalaki na hindi kumikilos sa isang bahagi ng silid. Kung walang lubid sa bahay na to'y pagdudugtong-dungin mo ang mga kumot at isabit mo sa malalaking tahian sa itaas. Tumingala to sandali sa bahay na walang namang kisame, kundi ang salasalabat na tahilan, pagkatapos ay bubong na yero. Naglabas na ilang kumot mula sa aparador sa Chaska at inihagis sa kama. Simula ng pagdugtong-dugtongin to ni Carlos. Anong ginagawa mo sa Tia Agnes? Muling tanong niya at umasang nasa isang malayong lugar ang tiyahin. Subalit, ang ngiting pinakawala ni Chaska sa kanya ay nagpahilakbot sa dalaga. Pinaslang mo ang Tia Agnes? Tulad mo nahulog din siya sa yate, Cassie. Isang aksidente. Ewan ko kung saan inanod ang katawan ng matanda. Oh God! Doon na nga siya napapaiyak, ang kaawa-awa niyang tiyahin. Maya-maya binuhol na ng lalaking dalang kumot at iniit siya sa tahian upang maisabit. May 2 beses itong ginawa bago sumabit ang kumot at muling hinahin ito ang dulo. Ipinagtali at gumawa ng buhol para sa leeg niya. Tumayo ka sa silang yon, Cassie, utos ng kakambal. Sinikap niyang wag pagpapanaigan ng tuhod. Nang hindi siya tumayo, hinila siya ng lalaki at dinala na siya. Pumanhik ka. Wika nito na halos kalad ka rin siya. Nang maisip ang lalaki, binuhat na siya patungo sa silya na makarinig sila ng tunog na papalapit na sasakyan. Nagkatinginan ng lalaki at ang kakambal niya. Kinabahan sa Chaska. Huwag mong pagawin ng nayan. Lalabas ako. Mabilis tinakpan ng kamay ni Carlos ang bibig ni Cassie. Anton's POV. Anton! Mula sa balkonahin ng lumang bahay, patakbong sumalubong si Chaska sa kanya na makita siyang lumabas ng sasakyan. Nahinto siya sa paghakbang na makita ang babae. Agad tong yumakap sa kanya. Bakit ka narito? Sinabi ba sa'yo ng hotel boy na umalis ako? Tumawag ako, subalit walang sumasagot sa silid mo. Naalala ko ang Tia Agnes, naisip ko na dito na muna ako sa bahay namin kaysa manatili sa hotel. Bakit hindi mo sinabi yan sa akin kanina? Hindi ko agad naisip yon, katwiran nito. Suddenly, I felt so lonely at naisip kong umuwi dito. Pero ngayong narito ka na, gusto kong sumama sa iyo pabalik sa hotel. Akma itong iikot sa passenger seat nang hawakan ito sa brasong babae at hilahin. I want to take you offer tonight, Cassie. Offer? Naguguluhang tanong nito. Yes, hindi ba't gusto mong patunayan ko sa iyong ako ang kauna-unahang lalaki sa buhay mo na wala pang lalaking nang kaangkin sa iyo? Napansin niya ang tila kinakabang babae. Huwag sa gabing ito, Anton. Banay ditong sabi. Ang buong kaisipan ko ngayon, dahil hindi ikaw si Cassie, hindi ba, Chaska? Anong sinasabi mo? Hindi ikaw si Cassie. Ulit ito sa mapanganib na tono. Hindi dahil kinalilito mo ang sinasabi ko, kundi hindi presente sa puso ko ngayon ang pag-ibig na iniukol ko sa kakambal mo tuwing nagkikita kami. Anong pinagsasabi mo, Anton? Napaatras ang babae at di na nga maitago pa ang takot sa mukha. I have never hit a woman before, Chaska, but it is my greatest pleasure to do this to you. At bago pa nakakilos ang babae, bumagsak sa mukha nito ang palad niya. Lumapasay sa damuhan sa Chaska at nawala ng malay. At yan din ang huling pananakit ko sa isang babae, at least that would keep you quiet until the police arrived. Nagmamadali siyang tumuloy sa kabahayan at sinira ang unang pintong may ilaw. Cassie! Pero habang papalapit siya sa dalaga, kagad siyang sinugod ng isang lalaki na nagtago sa likod ng pinto. Mabilis siyang napatumba nito pero hindi siya papayag na matalo ng lalaki dahil buhay ni Cassie nakasalalay. Oras na magpatalo siya. Nang akmang susugod muli ang lalaki, nasalag ni Anton ang suntok nito at agad siyang nakabawi ng matumba ito. Hindi niya na to binigyan ng pagkakatong makatayo at isang malakas sa suntok ang ginawa niya upang mawala ng lalay ang lalaki. Kagad siyang lumapit kay Cassie at kinulas ang mga nakatali sa kamay nito. Cassie, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hindi to nagsalita bagkos mabilis tong yumakap sa kanya. Salamat at tumating ka. Anito sa kanya habang umiiyak. Huwag ka mag-alala. Nandito na ako sa tabi mo at wala nang po pwedeng manakit sa'yo.
Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at matagumpay na nahuli si Cheska at ang kasama nitong lalaki. Cassie's POV. Matapos sa mga pangyayari, narinis na ang pangalan ni Cassie at ang totoong may sala. Hindi niya alam ang mararamdaman kung matutuwa ba siya na makukulong ang kakambal o maaawa para dito. Pero sa bandang huli, kailangan niyang tanggapin na ang naging kapalaran ng kakambal na pagdusahan nito. Ang mga pagkakamaling nagawa at sa pagdating ng panahon, mabago na ang pananaw nito sa buhay. Sa lumipas na mga araw, maayos na ang pagkasama nila Anton. Wala nang ibang iniisip kundi paghahanda nila sa kasal. Yes, hindi na siya tumatanggi pa na mag-propose ito sa kanya. Dahil maikling panahong nakasama niya to si Anton lang, ang tanging umiintindi sa kanya at nagbigay ng lakas ng loob. At habang lumilipas ang araw, natututuhan niya itong mahalin. Sa kabilang banda, wedding day. Naku ma'am, ang ganda niyo talaga, bagay na bagay kay ni Sir Anton. Ani Belinda habang inaayos ang headdress niya. Ay talaga naman iha, sang-ay naman ni Nana Conrada. Para kang diwata ng dagat. Salamat sa inyong dalawa, nakangiting sambit niya. Inabot ang bulaklak mula kay Nana Conrada. Sinulyapan niya ang sariling refleksyon sa salamin. What she saw was herself. Nagniningning ang mga mata sa kaligayahan. Di niya makong isiping may iba pang mukha maliban sa sariling refleksyon. Nasisihan siyang ngumiti. Mula sa salamin, nakita niyang sumungaw sa pinto si Anton at mabilis siyang lumingon. Napasinghap si Cassie. Kay kisig ni Anton sa barong Tagalog. Nilingan niya ito at nilahad ang dalawang kamay. Nakangiting lumapit ang binata. Diwata ng dagat. Usal ni Anton at inabot ang kamay niya. Sabay hagkan habang mga matay hindi inaalis sa kanya. You're lovely, my darling. Like a sea nymph should be. Alam mo bang nung mga bata pa kami, sinabi na sa akin ni Robert na isang araw lilitaw sa dagat ang isang diwata. Yayakapin niya at hahagan at pakakasalan? Nagkalambong ang mukha ng dalaga. Subalit sandali lamang yon at puno ng pag-ibig na tumingala siya rito. Pagkatapos ng kasal, gusto kong sa kanya ialay ang bulaklak na ito, Anton. Tumango ang binata at niyuko siya at banayad na dinampian ang hagkan ng kanyang labi. I love you, bulong ni Cassie. Nariyan na rin ang magkakasal. Naghiwalay silang dalawa at nagtawanan. Mauna ka na sa baba, Antonio, at bibigyan ko ng panghuling inspeksyon ang mapapangasawa mo, ani Constancia. Huwag mo na akong paghintayin ng matagal. Babala ni Anton sa kapatid na ngumiti lang. You are so beautiful, Cassie. I hope you've forgiven me. There's nothing to forgive, Ate Constancia. Nakangiti niyang sabi rito. Huminga na malalim si Constancia. I wish you all the happiness in the world, Cassie. Kayo ni Antonio. Thank you. Nang lumabas ang bride, nagsimulang pumainan lang ang wedding march. Nakatanaw sa groom si Cassie. Habang naglalakad ay walang humpay ang kanyang sayang nararamdaman. Hindi man ni Robert ang kanyang nakasama, sigurado naman siya. Masaya to para sa kanya dahil nabigyan na ng katarungan ang paglisan nito. At sigurado siyang magiging masaya ito dahil si Anton ang lalaking makakasama niya habang buhay at puno sila ng pag-ibig at pag-asa para sa isang bago at magandang kinabukasan habang nakaraay tuluyan ng ilalagay sa limot.